Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa, My Love! Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago po muna ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-follow, i-click ang notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung gusto namang magpa-shoutout, huwag niyong kalimutan mag-comment sa video na ito. 6 na taon na ako nagtatrabaho dito sa gitnang silangan bilang accountant. At dahil sa tindi ng gastos at papalaki na ang 3 naming anak, napagdesisyonan naming mag-asawa na 2 na kaming magtrabaho sa abroad at iwan na lang sa mga biyenan ko ang pag-aaruga sa mga bata. Nurse ang asawa ko. Naganap talaga ako na mapapasukan ni Mrs. At pinalad naman kami na matanggap sa Ministry of Health. Okay din ang sweldo. Kumbaga, sulit ang pagtitiis. June 2006 nang dumating ang asawa ko. Sinuwerte rin na madestino siya sa trabahong malapit rin sa akin. Agad ko ngang inayos ang mga papeles na dapat ayusin para makapag-live out kami. After 3 months, nakompleto rin ang lahat. Kaya't agad-agad nang umanap kami ng bahay. May kumari kami na malapit sa amin. At siya ang bida sa kwentong ito. Engineer si pare, kaya't sa bahay lang ito lagi. Abang si kumari naman, nag-aalaga ng anak niyang babae na 2 taong gulang pa lamang. Uso dito yung share-share sa bahay para makatipid. Inalok nila kami na doon na lang kami tumira sa kanila dahil solo lang naman nila yung isang floor. Bago pa nga natapos ang papeles namin, madalas na kami kanila kumari dahil ini-sponsor nila si Mrs. para makalabas. Para sa akin nga sulit na talaga yung kwarto na binibigay sa amin. At doon ko nilabas ang lahat ng inipon ko para kay Mrs. First week of September nang lumipat kami ng bahay. Enjoy na enjoy ako sa buhay. Dahil talaga namang iba yung may kaagaw ka sa unan at kumot. 6 na taon yata akong nasanay noon na walang katabi. At tuwing bakasyon lamang nakapag-change oil. Talagang para kaming mag-boyfriend ni Mrs. Walang oras na pinipili. Basta't nagkita, fight agad. Broken time ang pasok ko sa opisina. 7:30 a.m. to 11:30 a.m. Then 4 p.m. to 12 p.m. Kaya nababakanti ako ng 11:30 a.m. to 4 p.m. Abang si Mrs. naman, paiba-iba ang schedule. Minsan ay 7 a.m. to 3 p.m. O di kaya naman 3 p.m. to 11 p.m. O kaya naman 11 p.m. to 7 a.m. Si pare naman ay straight time. 8 a.m. to 5 p.m. ito. Masaya naman ang takbo ng buhay namin. Madalas tuwing Friday ay may kasiyahan sa bahay. Konting inuman, kantahan. Si kumare mahilig sumayaw at kumanta. At kapag nga medyo may tama na ito, ay magalawgaw na akong kumilos. Kabaliktaran naman ito ng aking misis, na napakapinong kumilos. Bagay na talagang nagustuhan ko sa kanya. Kung pagkukumparahin mo nga silang dalawa, di hamak na panalo ang misis ko. Panalo lang si kumare sa bumper. Dahil talaga namang lumuluwa ito.
Talo pa nga ang bumper ng Isuzu truck. Si Mrs. naman ay katamtaman lamang. Pag umuwi nga ako sa tanghali, bago mag alas 12 ay nasa bahay na ako. At kapag pang umaga naman si Mrs., 7 a.m. to 3 p.m. ito. Yung mag-ina lamang ang naaabutan ko. Maganda si kumare. At madaldal, hindi nga ito nauubusan ng kwento at madalas ay nagkakasabay kami sa kusina magluto. Kung magluto kasi silang mag-ina ay hanggang tanghali. Kaya tanghali na rin siya nagluluto. Para nga pagdating ni pare ng hapon, ay kakain na lamang sila. Pag nakita mo magsuot ng damit si kumare lalo, at nasa bahay lamang, talaga namang mapapaisip ka ng masama. Minsan pa nga pagka sexy-sexy ng suot ni kumare, may nakikita na akong hindi dapat makita. Magkakasintanda lang naman kami ni kumare sa edad na 32. Habang mas matanda naman si pare sa amin ng 6 na taon. Si kumare ay matangkad. Natulad rin ni Mrs. 5'5" ang height at talaga namang maalaga sa kanyang katawan. Maputi si kumare. Mahaba ang buhok. At medyo chubby pa nga ng kaunti. At kung manamit nga ito, talaga namang pinapakita talaga ang mga assets. Lalo na ang kanyang bumper. Isang linggong pang umaga si Mrs. Kaya't yung mag-ina nga lang lagi ang naaabutan ko sa tanghali. Napapansin ko pa nga kapag nasa bahay si Mrs. Hindi naman ganoon ka-daring ang mga suot ni kumare. Kaya medyo napapaisip nga ako. Tulad ngayon. Sakap na naman ang suot niyang pang ibaba. Nasa sala silang mag-ina at pinapakain si inaanak. Ganito ang itsura ng floor namin. Pagpasok mo sa pinto, makikita mo ang receiving room. At nasa kanan agad ang kwarto namin. Abang sila kumari naman, diretso ka lang. At kaliwa ang kusina. At doon nga sa dulong kaliwa ang banyo. Kung dati ay kay Mrs. lamang siya nakikipagkwentuhan ng berdeng mga biro, ngayon pati sa akin ay okay lang sa kanya. Masyado ko raw pinahirapan si kumari niya kagabi. Naririnig daw niya ang mga hilinghing nito. Pero kahit joke yun, talagang nag-init ako. Ganun ba? Malamig kasi. Kaya medyo nagpainit kami. At binalikan ko naman siya ng tanong. Ikaw, hindi mo ba namimiss si pare? 2 araw na siyang wala. Namimiss. Kaya lang ano? Wala. Wag na lang. Napazal ako sa huli niyang sinabi. Pero hindi na nga ako nagpumilit pang magtanong. Dahil nag-iisip rin ako na baka ganito lang talaga ka-open si Mare at ako lang ang nag-iisip ng masama. Kahit dumating na si pare kinabukasan at si Mrs. ay pang umaga pa rin, ang mag-ina na ulit ang inabutan ko pag uwi ko sa tanghali. Nagluluto si Mare at labas na labas ang kanyang mga magagandang papaya. Hi Mards! Dumating na pala si pare kagabi di siguro. Binitin ko ang tanong. Hay nako, wala. Pagod na pagod.
Nakaisip naman ako ng kalokohan. Nagpalit ako ng pang-ibaba at nagluto. Kasalukuyang nakatalikod si kumare at nakaharap siya sa niluluto. Nang bigla ko nga itong lapitan sa kusina. Habang si inaanak naman, bising nanunood ng TV sa kwarto nila. Mukhang masarap ang niluluto mo ah. Oo. Nag-uwi kasi si kumpare mo ng baka. Huwag ka na magluto ha. Marami naman to eh. Kaya't pagtikim niya ng niluluto niya, saka ito humarap sa akin. Kitang-kita ko na muntik niyang mabitawan ang kanyang sandok sa pagkabigla. Galit kasi ang sandata ko eh. Nababalisa nga ito. Nawawala siya sa focus niya sa pagluluto at medyo natulala pa nga. Patikim nga at lumapit ako sa kanyang likuran. Ang bango ni kumare. Kasi naliligo talaga siya bago magluto. Binigyan niya nga ako ng konting sabaw sa sandok. O, tikman mo. At nang magsalubong ang aming mga tingin, hindi na nga ako nakatiis pa. Hindi yun ang gusto kong tikman. Eto. Sabay halik ko sa kanyang kamay. Pare, walang ganyanan. Ang tangi niyang nasabi. Alam kong nag-aapoy na rin ang pakiramdam ni kumare. Kaya tinuloy ko na ang binabala ko. Kinuha ko ang sandok sa kamay niya at hinawakan ko siya sa ibaba. Sabay halik sa mga labi. Nung unay ayaw pa nga niya. Pero nung naglalakbay na ang aking mga kamay, ramdam ko na rin ang init niya. Ibang klase talaga ang alindog ni kumare. Agad na naging mainit ang mga tagpo sa kusina. Bukod sa init ng sabaw na niluluto ni kumare, ay dito na rin nilabas ang mga init na nararamdaman namin. Maya-maya pa nga'y tumawag si inaanak at sinabing, nagugutom na ako. Napatigil ako at napatingin kay kumare. Pero tumitingin ka sa akin at mapungay ang mga mata. Kaya't pinagpatuloy lang namin ang aming ginagawa. At ilang sandali pa nga, naabot na namin ang langit. Sakto'y muling tumawag si inaanak. Medyo naitulak pa nga ako ni kumare. At agad na nga pumunta sa kwarto nila. Nakikiramdam ako at nag-iisip sa nagawa nga namin. Bigla nga akong nakonsensya. Dahil una, napakabait ng asawa ko para lokohin ko. At si pare, napailing na lang ako. 6 na taon akong nakatiis at hindi nagloko. At kung kailan nga nandito naman ang aking asawa, tsaka pa nangyari to. Lumalabas lang nga ako ng kwarto ng 3:00 dahil susunduin ko si Mrs. Kanina'y naabutan ko ang mag-ina na lumabas ng kwarto para kumain. At pagdating naming mag-asawa, dumiretso si Mrs. sa kusina at kumain muna kami. May nakalagay na sinabawang baka sa lamesa. Bigay nga ito ni kumare at ininit ni Mrs. sa microwave.
Abang ang kumakain kami, biglang lumabas ang mag-ina at nagsalita ng, "Masarap pa?" Kinabahan nga ako bigla. Buti na lang ay sumagot agad si Mrs. "Oo, ang sarap ng luto mo, Mars." "Ganun ba? Magluluto pa ako mamaya ng pulutan. Dahil mag-iinom daw kayo na pare mo." "Pare, ako na pala ang kausap niya." "Sige, okay lang." Tipid kong ang sagot sa kanya. Parang walang nangyari ah. Ani ko sa aking sarili. Mas lalo nga akong kinabahan. Dahil sigurado ako na pumasok ako sa malaking gulo. At dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi natin sa ating programa. Hanggang sa muli!